Dito naman po sa CDCC portal, dito naman po ang maglalagin ay ang secretary. Dito po pwede tayo gumamit ng username, password, or kaya naman po ay sign in with Google. Pag login po dito, makikita natin na ang total of collection of the year. Ito ang categories, fund categories, rate of activity. Diyan makikita kung active ang members or hindi. Dito naman po sa records, dito natin makikita ang dito naman po makikita na ang records per category. Dito naman po ang category selection. Pindutin ang drop down, then you can select what categories you want to see. Gusto po sa provincial funds, ito weekly priest allowance, makikita din po natin dito. Then monthly priest donation and other donations, yun po. And then dito naman po sa input, dito po natin makikita ang record entry, date kung kailan nagbigay, then members name, fund categories, then amount. Pitutin po natin ang save record, then magsisave na po siya dito. And kung gusto nyo naman po mag-edit ng table or yung amount, pindutin nyo na lang po yung edit, then pwede nyo na pong edit kung anong gusto niyo, then magsisave na po yun automatically. Pag gusto nyo naman po mag-logout, punta po tayo sa home. Then dito sa baba, sa may kanan, makikita natin dito ang logout. Dito naman po sa Agritech po natin, sa register po, makikita po natin dito ang username, tsaka email, password, and confirm password. Then dito maglalagay po kayo dito ng inyong mga information po, then register, o kaya pwede naman po kayo gumamit na lang ng inyong sign in Google. Tapos dito naman po, makikita po natin dito ang total income natin at tsaka yung mga active items po natin. Dito po natin makikita ating mga stocks po. Then dito natin sa trend, dito mo natin malalaman kung makikita po natin kung kailan yung mga araw na mataas at mababa yung ating benta, at kung kailan nataas at nababa pa uli yung ating mga benta. Then another po natin ay log out na. So next po is yung ating data storage. So makikita natin dito sa ating inventory, meron tayong items, nakalist yung items natin. Makikita din natin kung ilan yung stock, tsaka magkano din yung price. Then pwede tayong mag-add ng bagong item. So yan, lalagay natin yung name, for example yung spark plug, then magkano siya, tapos yung initial stock niya. Then pag sinunod natin yung save, so magsasave siya doon sa ating inventory. Pwede rin naman nating i-edit yung ating item. For example, itong sa item 1, pwede nating i-edit yung price, tapos ilan yung quantity niya. So pwede nating i-save or i-abort kung ayaw nating i-save yung pag-i-edit. So ganun po yun. Next is yung scan naman. And next po natin ay scanner. So dito po makikita natin dapat merong price and pangalan yung product. So next ay pagkatapos po nun, i-capture po natin. And then dito po makikita yung product and price. So pwede tayong mag-add and magbawas po. So pagkatapos po nun, close. And then ang next naman po ay AI predictive. So dito naman po sa AI predictive, yung malalaman po yung kung mababa na po yung stock. So sunod naman po ay income project. Doon naman sa income project projection ay
doon malalaman yung income sa stock.